Ang sining ay hindi lamang pamana kundi tulay ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sa bawat obra at tradisyonal na sining ng ating pinapahalagahan, ipinapakita natin ang ating kasaysayan at ang ating kultura at ang mga pinagmulan ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngayong araw, Audrey, tatalakayin natin, kasama natin ngayon si Miss Florimel Joy Songsong, Living Treasure, Lasting Legacy, Recognition of Gamaba Artists. Ito pag-uusapan natin ay sa programa na nagbibigay pugay sa mga traditional artists and cultural masters na patuloy nagpapaulad at nagpapaalala sa atin ng kalagahan ng ating sining at kultura. Good morning, Miss Florimel, all the way from TESDA, the Executive Director of the Public Information Office. Thank you so much for being with us this morning. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. din po. Good morning at salamat po sa Rise and Shine Pilipinas para maiparating sa ating mga kababayan ang patungkol sa isang magandang pangyayari patungkol doon sa ating mga indigenous peoples. Okay. Pakipaliwanag nga po sa ating mga ka-RSP, no, sa ating mga kababayan, ano po itong gawad sa manlilikha ng bayan o Gamaba at paano ito naugnay sa programa ng TESDA? Opo. Ang gawad sa manlilikha ng bayan or Gamaba ay isa pong regular na pagkilala ng ating bansa sa ating mga tinuturing na cultural treasures or mga masters ng ating pong bayan patungkol sa kultura at tradisyon. At ito po ay isang activity ang aming isinagawang pagkilala or recognition sa 14 ng Gamaba artists natin. All over the Philippines? Yes, all over the Philippines po yan. At ito ay sa iba't ibang larangan ng sining. Okay. Ito ay bilang like po weaving, yung Okay. paghahabi, yung oral tradition, yung pagcha-chant. Mga yung ganon. artisans natin? Artisans. Sa paglulok din ng, sa brass, ganon. So ito po ay isang activity na sa pakikipagtulungan ng TESDA sa National Center for Culture and the Arts or NCCA. Kapartner kasi namin sila. At ang layunin po nito ay mabigyang pagkilala yung ating mga cultural masters at the same time ay ma-institutionalize yung kanilang kaalaman kasi medyo may mga edad na rin yung ating mga cultural masters. Gusto natin na yung nalalaman nila mailagay sa isang dokumento o ma-institutionalize para yung susunod na mga henerasyon naman ay merong pagbabatayan ng kanilang gagawin. Okay, you mentioned the indigenous people, and how was it? How was the reception of the IPs having these kinds of recognition? Bukod doon sa reception nito, ano yung kanilang naging benefit on the Gamaba recognition? Positibo naman po yung kanilang pagtanggap doon sa pagkilalang ibinibigay sa kanila. Kasi nga, in the past, ay hindi naman gano'n nabibigyan ng pansin. Salamat na lang meron tayong mga maituturing na nagsusulong katulad ni Senator Legarda, Loren Legarda. Yes. At gano'n din po yung aming kasalukuyang Director General, si Secretary Francisco Benitez, ay suportado niya talaga yung creative arts. So, itong recognition na ito ay tanggap ng ating mga indigenous peoples dahil nga nakikita rin siguro nila yung kahalagahan no maisalin yung kanilang kaalaman at yung kanilang karanasan para merong magpapatuloy, magdadala noong torch do sa mga susunod na henerasyon. Yes. Pero sa inyo pong palagay, bakit po mahalagang kilalanin ang mga tradisyonal na artista sa panahon ngayon? Naniniwala po tayo at ang TESDA rin naman na ang kultura ay isang batayan or ng ating pagkakakilanlan kahit saan ka pa makarating sa buong mundo. Kung kultura ang pag-uusapan, siya yung nag-hold sa'yo at kadalasan yung ating mga paniniwala, naka-anchor yan sa ating kulturang nakagisnan. So, mahalaga siya kasi kung wala yung pagkilala doon sa iyong pinagmulan, mahirap mong malaman kung saan ka dapat tumungo. Okay. TESDA, yung nanguna dito sa pag-recognize sa ating mga indigenous people. We want to know what are the programs or what are the things that you consider in terms of intervention with arts sa ating mga indigenous people with your agency, ma'am? Opo. Yun pong ginawa na pagkilala sa mga Gamaba natin, Gamaba artists, ay bahagi po ng ating programa na nagbibigay ng pagkakataon para ma-certify yung mga
kakayanan, kasanayan, skill ng ating mga kababayan. Kasama po doon ang ating mga indigenous peoples, yung ating mga cultural masters. Kasi nga, iba pa rin pagka meron kang naipapakita na certification. At sa TESDA po, meron kaming tinatawag na recognition of prior learning. So kung meron ka ng ganong klaseng competency, kakayanan, pwede po yun na mabigyan ng certification. Ayun. So meron kang NC na maipapakita kahit na hindi ka nag-undergo ng training. Ang galing, ang galing. And we call them cultural masters. Yes. Okay. Ma'am, imbitahan po natin itong ating mga tagapanood, mga ka-RSP po natin, kailan at saan gaganapin yung nasabing recognition? Ito po'y ginanap kahapon, tama po, no? Tama po. Kahapon po ginanap yung recognition, yung pagkilala, formal na seremonya ng pagkilala sa mga Gamaba artists natin. Pero doon pa lang po nagsisimula yung ating magiging engagement sa kanila. Kasi nga, kukunin natin yung kanilang kaalaman, ilalagay natin sa isang dokumento para yung mga susunod na magiging mga artists ay meron silang pagbabatayan at mas standardize. Meron tayong dokumentong pagbabatayan kung paano isasagawa ang training ng mga susunod na gustong maging mga Gamaba artists of the future. Okay. Panghuli na lamang, ma'am, what are the future goals of TESDA in terms of connections with our IPs? Patuloy po nating binibigyan ng pansin kasi kasama yan sa ating layunin sa TESDA ng inclusivity. Na pati yung mga indigenous peoples natin, marami sila yung mga angkin nila na kaalaman, yaman, kasanayan na gusto nating mabigyang pagpapahalaga rin at mailagay siya sa isang dokumento para maging batayan din ng mga susunod na henerasyon ng ating mga artists. On that note, maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ngayong umaga, Ms. Florimel, mula po sa TESDA, ang Executive Director ng kanilang Public Information Office. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat din po.